ano ba yung value ng endorsement ng isang Sara Duterte at this time? Given the fact na in previous surveys, bumababa yung kanyang approval ratings, di ba? Kasama nung kay BBM. So kung ganun, ano yung value ng kanyang endorsement? Siguro dahil itong latest surveys, medyo tumaas siya from 41 to 50. Si BBM bumaba from 30 to 29. Tapos yung kanyang mga kandidato sa PDP laban, medyo nag-double digit. No? Si Bongo nag-number 1, si Bato de la Rosa nag-number 3, at least sa isang survey. Ano, may mga ibang survey na number 9 si Bato, may ibang survey na number 12. So, iba-iba no? Pero at least yung mga ilang respectable, katulad nung paborito mo, yung Pulse, ay nagtataasan yung mga Duterte candidates at yung approval rating din ni Sara. Kaya siguro ang tingin ng mga nasa bingit ay teka, baka kung na to, pwede na nating i-risk na i-endorse tayo nito dahil yung kanyang mga kandidato ay umaangat from 1 to 3% to 12, 13, 14. No? So tingin nila ay baka yung ganong klaseng margin ay enough para makapasok sila sa 12. No? Kaya yun yung isang pinanggagalingan. Pero hindi lang naman yun dahil halimbawa yung mga bilyar dati nang malapit sa mga Duterte. Nung presidente si Digong, isa naman yan sa mga beneficiaries nung gobyerno ni Digong. Nung nag-file for candidacy si Bongbong, gusto sana niya ay siya ay i-adopt ng nationalista para yun ang kanyang gagamitin sa kanyang registration. Mukhang hindi naman binigay sa kanya dahil hinihintay ng mga bilyar ay si Sara ang tumakbo. Kaya medyo hindi ibinigay sa kanya yung partido para yun ang gamitin niya nung siya ay tatakbong pagka-presidente. No, NP. Kahit partido niya dati yan. Oo, yung NP. At saka partido ng kanyang tatay. No, kaya yun yung natural na pupuntahan niya nung siya ay nagbabalak tumakbo bilang presidente. Pero mukhang hindi ibinigay sa kanya, kaya naiwan siya doon sa isang unknown na partido, Partido Federal ng Pilipinas. At isang dahilan kung bakit hindi ibinigay sa kanya dahil hinihintay ng mga bilyar yung pagtakbo ni Sara. Noong panahon na yon ay parang may possibility na tumakbo. No? So, yun yung isa. No? Ikalawa ay nung nagbabakbakan over kay Kibuloy, maalala mo, more than a year ago, ay yung nanay ni Mark at saka si Mark Villar ay bumoto in favor of Kibuloy na wag nang ipatawag sa Senado. One of 6 senators. No? Pero hindi kaibigan daw yan. Kaibigan daw kasi. Kaibigan daw nila. No? Tapos nung hearing naman sa Senado ni Sara at saka ni Digong, malinaw naman kung saan yung pagkiling ni Cynthia Villar. No? Tapos nung hinuli si Digong at dinala sa ICC, very emotional at very emphatic yung nilabas na statement ng kanilang patriarch, si Manny Villar, in support of Duterte. Binalikan pa yung kanilang mga pinagsamahan. Isinama pa yung mga lumang pictures nila. Kaya parang natural naman sa mga Villar na suportahan yung mga Duterte. Kaya nung nagpa-endorse sila kay Sara, ay parang it's the most natural thing in the world. No? Yun yung nangyari. Pero yun nga, siguro mamaya, later, pag-usapan natin, hindi lang ito usapin ng mga Villar. Dahil yung mga Villar, yung mga Cayetano, si Aimee, ay lahat miyembro ng Nationalista Party. While at the same time, kasama sa administration slate. Diba? So, yun yung isa pang dynamic dito. Nasaan na ba, hindi lang yung mga Villar, nasaan na ba yung Nationalista Party? Bahagi pa rin yan, ang ruling coalition. Pero yun yung pinanggagalingan dun sa usapin ni Camille. Okay. Isn't Camille Villar doing an Aimee Marcos? Siya namamangka sa dalawang ilog o dalawang lupa? Well, yes and no. No? Dahil yung personality naman kasi ni Camille ay hindi palabanat. No? Mas bumabanat pa nga yung kanyang tatay at yung kanyang nanay. No? Pero si Camille hindi masyado. Kaya unlike si Aimee na from the very start
Noong 2022 ay bumabanat na sa kanyang kapatid. Nag-i-scaling up ng mga banat. Si Camille ay medyo tahimik lang. No? Siguro personality niya talaga yon, no? Hindi siya sanay sa bardagulan. No? Pero yung pag-endorse sa kanya ay malinaw na at yung hindi niya pagsama dito sa mga sorties nito mga nakaraang linggo or even buwan ay perhaps reflective dun sa calculation nila na baka mas makadagdag sa kanila yung endorsement ni Sara at maisama sila dun sa kinakampanya ng mga Duterte sa Mindanao, sa Visayas at parts of Luzon dahil patuloy naman silang mananatili sa administration slate. Unlike si Amy na talagang tinanggal. Mismo yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit dun sa mga sorties nung administration, alyansa, kaya siya ay napilitan ng umalis. Pero yung kanyang pag-alis ay dahil siya ay practically tinanggal na. Senator, may isa rin ako naisip na joke kaso bawal na rin uling magbiro. No? Seryoso tayo rito. Inamamangka sa dalawang ilog, naalala ko kasing ginamit na campaign jingle nung tatay Manuel Villar noong 2010. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? So kung mamamangka ka, parang dalawang dagat ng basura. No? Hindi ko sinasabing basura yung boat tickets. No? Hindi, naalala ko lang yung imahe. Wala po akong pinapahiwatig doon. Okay. Actually, si Senator Edo, second choice ko yan nag-guess ngayong gabi. In-invite ko si Toby Chanco pero nag-beg off instead, pinadala niya sa akin yung kanilang statement na basically politics is addition at miyembro pa rin naman daw ng alyansa itong si Camille Villar. Ang point ko lang, parang mali. Parang may something. Okay? Oo nga. Dahil una, very cynical yung statement that politics is addition. Ibig sabihin, walang prinsipyo, walang programa, walang vision, walang higher purpose. Lahat ay boto lang. Di ba yun yung dahilan kung bakit ang bilis nag-unravel at nabiyak ng Uniteam? Hindi na ba sila natuturon? Ikalawa, naiiba itong addition ngayon. Dahil yung nag-a-add, allegedly, ay mortal na kaaway na ng gobyerno. Mortal na kaaway na ng presidente. Di ba? Yung endorsement na yon ay katanggap-tanggap sa kanila. Kahit yung labanan ngayon ay hindi lamang simpleng open warfare, kundi existential na kailangan mawala yung mga Duterte or mawawala yung mga Marcos. Ganun ba ang ibig sabihin nila ng addition? Di ba? Iba kasi yung iboboto ko si Christian kahit ayaw niya ng boto ko, no? Dagdag 'yon, addition 'yon, no? Pero hindi naman mortal na magkaaway yung nag-endorse kay Christian. Medyo asar lang kaaway. Pero hindi naman mortal, no? Medyo lang siya. Pissed lang siya, madalas, no? Kaya parang llamas. Oo, so iba 'yon. Ito no? Durugan na ito no? Existential battle between the Duterte and the Marcos. Tapos sasabihin mo, uy, addition yan. No? Medyo, it's more than cynical No? It's more than a cynical calculation. Medyo bordering on stupidity. Bordering hindi ko sinabing stupidity Bordering pa lang Tsaka ito nga reflection din ito nung gaano ka, for lack of a better term, shallow yung nagbibigkis doon sa mga miyembro ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Di ba napapag-usapan naman natin yung Senator in the past. No? Ano ba nagbibigkis talaga dito sa mga kandidato ni Bongbong Marcos? Kung siya mismo bumabanat laban dito sa mga Duterte, pero yung kanyang mga kandidato sa pagkasenado, kanya-kanyang kilos, kanya-kanyang style, at mukhang iniiwan siya sa ere, mahina talaga nagbibigkis sa kanila. At ito, napakadaling humakbang sa kabilang kampo miski rin sa mortal na kaaway mo 'di ba? Kung ikaw si Camille Villar kasi hindi ka naman nila kailangan technically pero ikaw na you're campaigning for them. Kaya ako yung presidente, medyo hindi ako matutuwa doon sa statement ni Toby Chanco na campaign manager nung alyansa. Dahil
Lahat na lang binanat ko na eh. No, drugs, no? Ay mga Duterte ay involved sa drugs at saka Pogo Syndicate. Yung mga Duterte na mismanage yung COVID kaya ang daming namatay, no? Yung mga Duterte ay saksakan ng corrupt. No? Yung mga Duterte ay traitor sa bansa, pro-China. Tapos yung mga kandidato mo ay papayagan mong ma-endorse nung sinasabihan mo nun? Dagdagan ko pa, Senator. Isa pa. Oh. May nakalimutan ka isa napaka-importante. Kung ikaw si Camille Villar, ang kinuha mong endorsement, Sara Duterte, na sinabing ipapapatay niya si Bongbong Marcos. Correct. Diba? May mas lalala pa ba ron? Yes. Nakumontak na siya ng papatay. No joke. No joke. Addition kasi yun eh. Okay. Sige, addition sorry. Diba? Ano ba yung addition? 1 plus 1 equals 2? Yun ba yun? Plus 1. Ito naman, siyempre hindi tayo. Kung ako si Bongbong Marcos, feeling ko lang, hindi mo na ako si Bongbong Marcos, baka I would feel betrayed. Pero of course, this is politics, di ba? Kung hindi betrayed, ano ba? Insulted, slighted. Pero sabi nila, good boy naman daw si BBM . So hindi naman nata maiinis, no? Ang sa akin lang, kung ako si BBM, mababad trip ako. Kinakampanya ko kayo, pinagtatanggol ka kayo, tapos yung nagsabing ipapapatay ako at pinababagsak yung gobyerno ko, kukuha ka ng endorsement doon. Kumbaga, tatanungin ko yung sarili ko, kulang pa ba ako? Kulang pa ba yung endorsement ko? Yun lang naman. Kahit naman passive-aggressive yung presidente, kahit naman conflict averse yung presidente, no? Kung ito yung gagawin sa kanya, di ba? Hindi lang yung kanyang mga kandidato, hindi lang yung mga kasama sa kanyang slate, kung hindi mismo yung kanyang campaign manager. Ito ay addition lang. Tingin ko magagalit naman siguro siya. Di ba? Magagalit naman siguro siya. No? Sobra naman yon, di ba? Yung nagpapa-assassinate sa'yo, nagsabing i-assassinate ka, asawa mo, pinsan mo, no? Yung sinasabi mo na sobrang corrupt, no? Sobrang ang daming pinapatay sa kanyang tokhang, pinalitan yung mga drug lords at saka pogo lords, ang sarili niyang mga drug lords, tapos sobrang kurakot, no? etc. No? Ay tapos ganyan ang sasabihin, no? Magpapa-endorse yung mga kandidato, yung campaign manager mo sasabihin addition lang naman yan. Senator, dagdagan ko pa, no? Hindi po kami nanunulsol dito, hindi po namin gawain yon. Yung pang-audio ko panunulsol, no? Hindi, naisip ko rin, nung ba natin napapag-usapan ito, no? Dahil nakaamba naman yung impeachment trial na talagang ayaw parang gawin ng Senado. Diba? Inihintay nila yung magiging resulta nitong senatorial election bago gawin yung impeachment trial na yan. Diba? Pag pinag-usapan natin yung kandidato ng PDP at ibang mga makaduterting kandidato sa pagkasenador, pag yan ang nanalo, maliwanag, kahit ano pa yan, they would vote against convicting Sara Duterte sa isang impeachment trial. Pero that cannot be said when it comes to the candidates of Bongbong Marcos. Kung sila yung mananalo, they would vote for the conviction of Sara Duterte. Dito malinaw, no? Nagpa-endorse ka kay Sara Duterte na masasalang sa isang impeachment trial. At kahit tahimik si Bongbong Marcos na hindi, hands off ako dyan, independent ako dyan, blah, 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 neutral. Alam naman natin na kung ikaw si Bongbong Marcos, gugustuhin mo na ma-impeach at ma-convict si Sara Duterte after everything that she and her family has been doing, especially against you. Ilan po? Baka yun ang ibig sabihin ni Toby Chanco na addition. Addition yan sa mga hindi boboto na i-convict si Sara. Baka yun naman ang ibig niyang sabihin. Dahil yung nag-endorse kay Camille, yung nag-endorse kay Amy, definitely, hindi yan boboto para ma-convict si Sara. Baka yun naman ang ibig niyang sabihin ng addition.